Sa October 15, nakatakda ng pirmahan ang Draft Framework Agreement sa pagitan ng gobyerno at ng MILF o Moro Islamic Liberation Front. At batay dito, itatatag ang Bangsamoro kapalit ng ARMM o ang Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito na raw ang hudyat para unti-unti nang makamit ang kapayapaan at matigil na ang 4 na dekadang kaguluhan sa Mindanao. May report si Sandra Aguinaldo. And now, we have forged an agreement. This agreement creates a new political entity, and it deserves a name that symbolizes and honors the struggles of our forebears in Mindanao and celebrates the history and character of that part of our nation. That name will be Bangsamoro. Ito ang sorpresang balita na inanunsyo mismo ni Pangulong Noynoy Aquino tanghaling tapat kahapon. Ibinida ng Pangulo ang pagkakabuo ng Draft Framework Agreement sa pagitan ng peace panels ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang nasabing kasunduan ang magiging basihan ng Final Peace Agreement sa pagitan ng dalawang panig. Isang bagong political entity na tatawaging Bangsamoro ang bubuuin at ipapalit sa kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Hindi na raw naghahangad ang MILF ng independent state. The Constitution and lawful processes shall govern the transition to the Bangsamoro. And this agreement will ensure that the Philippines remains one nation and one people. Sa October 15, posible na raw malagdaan ng dalawang panig ang draft framework. Kanina, balik Pilipinas na galing Malaysia ang mga miyembro ng Government Peace Panel. Sa Kuala Lumpur, gumulong at natapos ang Draft Framework Agreement. Ipinaliwanag ni Peace Panel Head Marvic Leonen na isang Transition Commission ang babalangkas ng Bangsamoro Basic Law na siyang pundasyon ng pagbuo ng Bangsamoro Entity. Bubuuin ng 15 miyembro na pawang mga Bangsamoro ang Transition Commission. When the new law is enacted, it will replace the existing ARMM. So that is the process. What is our assurance? Peace agreements are political commitments made by one party to the other. Although we can put numbers, we can put dates in the agreement, in the ultimate analysis, it is the good faith of both sides. Magiging saklaw ng teritoryo ng Bangsamoro ang kasalukuyang ARMM at posibleng dagdagan pa, pero dadaan ito sa plebisito. Isa sa mahalagang bahagi raw ng Framework Agreement ang pagdekomisyon o pagbuwag ng mga armadong grupo ng MILF na tinatawag na Bangsamoro Islamic Forces. Sabi ni Leonen, pagdating naman sa breakaway group ng MILF at Abu Sayyaf, ituturing daw itong law enforcement problem. Si Vice Chairman for Political Affairs Gadsali Jaafar ng MILF, kumpiyansang uusad na at masosolusyonan ang 4 na dekada ng suliranin sa Mindanao sa kanilang paglagda sa bagong kasunduan. It's good. We have been waiting for this for many long years. Okay. At masaya ang mga Bangsamoro, pati na hindi mga Bangsamoro sa Mindanao, they should be happy sapagkat finally ang Bangsamoro issue will be addressed. Let's hope finally mapirmahan yung final agreement. Ang AFP at PNP, ikinatuwa ang panibagong hakbang sa pagkabit ng inaasam na kapayapaan sa Mindanao. Gayunman, nakaalerto pa rin ang militar sa anumang posibleng pag-atake ng Bangsamoro Islamic Freedom Movement o ang breakaway group ng MILF na pinamumunuan ni Commander Umbra Cato. Pabor naman ang Moro National Liberation Front o MNLF sa Draft Framework Agreement. We welcome this development very much because at least it is not only the MNLF now that has come into peace with the government, including the MILF, and hopefully including all other forces who are still fighting the government will come into terms with the government. Pinuri naman ng ilang bansa ang pagkakabuo ng Draft Framework Agreement ng gobyerno at MILF. Suportado raw ng gobyerno ng Amerika ang hakbang tungkol sa kapayapaan, bagaman marami-rami pa raw ang kailangang gawin. Ang European Union patuloy rin daw na magbabantay sa bagong development na ito. Umaasa naman daw ang gobyerno ng United Kingdom na kung tuluyang maipapatupad ang peace agreement sa taong 2016 ay mararamdaman na ang mga magandang bunga nito. Ang gobyerno ng Japan nangakong hindi titigil sa pag-abot ng tulong para sa peace process. Higit kanino man, ilang Muslim leaders ang natuwa sa pag-usad muli ng usapang pangkapayapaan sa Mindanao.
Kami mga ulama ay labis na natutuwa at masaya pagkadinig namin na meron ng napagkasunduan ng MILF at saka GPH sa mga araw na ito dahil tayo po ay matagal nang naghihintay sa kalutasan ng ating suliranin dito sa Mindanao. Sandra Aguinaldo, GMA News.